Dagsana ang mga pasahero sa mga terminal ng bus ngayong Martes Santo. Pero ramdam din ng mga commuter ang bigat ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Taon-taon na umuuwi si Amadeo Hernale Jr. at ang kanyang mga kaanak sa Bulan, Sorsogon tuwing Semana Santa, pero ngayong taon mag-isa muna para makatipid. Ang iniisip ng mga kapatid ko, baka pagbabalik wala nang biyahe kasi sa taas ng diesel. Baka ma-stranded yun. Si June Kasuga na nagtatrabaho sa Mandaluyong napilitan rin na mag-bus kaysa gamitin ang sasakyan pa uwi ng Quezon. Sayang naman yung ng sasakyan. Bumili ka tapos hindi mo magagamit sa ngayon ng gas. Mahal. Pati diesel na rin tumaas. Yung mga kapitbahay namin, talagang umababa rin sila sa ibang lugar. Hindi na sila mga sasakyan din nila. Para naman sa pamilya ni Maricar Constantino na uuwi ng Marinduque gamit ang Roro bus, apektado sila sa taas singil ng pasahe sa mga barko. Pinayagan kasi ang mga shipping line na pansamantalang magtaas ng pasahe habang sumisirit pa rin ang presyo ng produktong petrolyo. Nag-book kami early, tapos magugulat po kami, mag-a-add pa po kami ng additional. Ang gagawin po namin, tuloy na lang kasi lugi po kami. Ilan po kami? 7 po kami. Ayon sa gobyerno, handa ito sa pagdami ng mga commuter ng bus kahit pa may mga provincial operator na nagbawas ng biyahe. Umaasa rin ang Transportation Department na makakatulong sa operasyon ng fuel subsidy sa mga driver at operator. Naaprubahan na ang special permit ng halos 1,300 bus para masiguro ang mga unit sa terminal ngayong Semana Santa. Ayon sa Transportation Department na i-deploy na rin ang mga dagdag na bus sa ilang major transport hub. At kung mas marami pa ang chance passengers ngayong holiday break, dali-dali rin ang pag-issue ng mga karagdagang special permit. Sa Metro Manila, walang biyahe ang LRT1, LRT2 at MRT3 mula Huwebes Santo hanggang sa Pasko ng pagkabuhay sa Linggo. Pero tuloy-tuloy ang pasada ng EDSA busway at iba pang land transport. Ilan pa sa mga hakbang ng gobyerno ngayong Holy Week ang pagsasagawa ng road clearing para mas mabilis ang biyahe. Sisimulan po tomorrow, kasama po ang DILG, Chief PNP, ang HPG, LTO, LTFRB, yung mga nakikita po nating usually na nakapark ng mga sasakyan sa mga bangketa ay tatanggalin na po natin yan. No? Hindi po parkingan ang bangketa sa highway, napakadelikado po niyan. Magko-coordinate tayo sa mga barangay, lalong-lalo na dito sa mga obstruction. So makikita nyo, ultimo dito sa mga schools, wala naman, pinababawal na po yung mga bakal na nakalagay doon sa kalsada kasi marami na didisgrasya dyan. Pinahinto rin muna ng Public Works Department ang construction work sa mga lansangan kabilang ang Maharlika Highway hanggang April 5. Pagka nag-one-way na yan, nagsa-stop and go, gago na pag Holy Week, minsan kilometrong haba ng traffic dyan. And dahil doon, grabe ang konsumo sa gasolina niyan, tsaka yung oras na madadagdag sa biyahe. So, ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, magsisimula ang major rehabilitation ng Maharlika Highway matapos pa ang Semana Santa. Na-prioritize naman daw ang repair sa mga critical na parte na traffic prone tulad ng intersection sa bandang Gumaca, Quezon. Dagdag niya, may konting patchwork muna sa ibang lugar para hindi sobrang bagal ng daloy ng trapiko. Pero sa EDSA, magsisimula na bukas ang 24/7 na rehabilitation ng Phase 1 mula Orense hanggang Rojas Boulevard, mula 10 p.m. ng Miyerkules hanggang 4 a.m. ng Lunes. yung EDSA rehab po natin, talagang papaspasan natin. Gago na ngayon na kakaunti naman ng mga vehicles sa Metro Manila pag-start ng Holy Week. Para sa Philippine National Police, makakatulong din ang mas maayos na kondisyon ng kalsada para mabawasan sana ang mga aksidente sa daan. Hinikayat ng mga otoridad na kung may sagabal sa biyahe o kaya may emergency, tumawag lang sa 911. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Jello Mantaring, Newswatch Plus.